Linawin ng Trade Union Congress of the Philippines ang mga agam-agam tungkol sa 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Kasunod ng paglusot sa committee level ng 200 pesos legislated wage increase, isinantabi ni TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza ang agam-agam na makakaapekto sa hanay ng mga mamumuhunan ang panukalang dagdag sahod sa mga manggagawa. Hinalimbawa kasi ni Mendoza ang huling wage increase na isinabatas noong 1989. In 1989, Congress raised the minimum wage by 40%. Yet, there was no massive inflation. May I repeat, 40%, wala namang inflation. There were 2 coup d'etats in 1989. The economic fundamentals were so bad during the time of Cory Aquino. No wave of unemployment, no collapse of businesses. Sa nakalipas aniyang 36 na taon, halos walang nagawa ang Regional Wage Board para bigyan ng disenteng kita ang mga manggagawa. Hindi ganito anya ang dapat polisiya ng pamahalaan. For 36 years under the Regional Minimum Wage Board, we helped create them, TUCP, unfortunately. Almost all regional minimum wages are below poverty line. Ang tanong, is it our policy then to give poverty wages that cannot provide a decent life to our families, for them to even feed nutritious food to our children? Tama na, sobra na ang barya-barya. Kinonsulta din ni Speaker Martin Romualdez, Deputy Speaker Democrito Mendoza at Assistant Majority Leader Judah Sidre ang mga labor leaders noong Martes tungkol sa kanilang mga agam-agam hinggil sa aumento sa sahod. Kaya naman hindi rin pinatagal ng House Committee on Labor and Employment ang pagtalakay, agad nagbotohan para aprubahan ang draft committee report. Mr. Chair, I move the approval of the draft committee report on the substitute bill to the House Bill number 514, House Bill 756, 7871, and 10319, entitled an act providing for a 200 daily across-the-board increase in the salary rate of employees, workers in the private sector. I so move, Mr. Chair. Ang panukalang dagdagumento sa manggagawa ay agad ding isasalang sa susunod na linggo sa plenaryo para pagdebatihan. Willie Delgado Jr., umaarangkada sa Pagbabalita.